Sura Ash-Shura, ang pinagkaisang sanggunian. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. Ganyan nga niya ipinahayag sa iyo, Muhammad, at sa mga sugong na una sa iyo. Siya ang Allah, ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Sa Kanya ang pagmamay-ari ng anumang nasa kalangitan at anumang nasa kalupaan, at Siya ang kataas-taasan, ang dakila. Halos magkabiyak-biyak ang mga kalangitan, magkakapatong mula sa kanilang itaas, at ang mga anghel ay lumuluwalhati ng papuri sa kanilang Panginoon, at sila ay humihingi ng kapatawaran para sa mga nasa lupa. Walang alinlangan ang Allah, ang siyang mapagpatawad, ang mahabagin. At yaong mga nagturing sa iba bukod sa Kanya bilang kanilang awliya, mga tagapangalaga, samantalang ang Allah ang tagapagbantay sa kanila, at ikaw, O Muhammad, ay hindi tagapangasiwa para sa kanila. At ganyan nga namin ipinahayag sa iyo, O Muhammad, ang Quran sa wikang Arab upang iyong bigyang babala ang mga mamayan ng inang bayan ng Makkah at ang mga karatig na bayan nito. At sila ay bigyan mo ng babala tungkol sa araw ng pagtitipon, na ang tungkol dito ay walang alinlangan. Ito ang araw na ang isang pangkat ng tao ay patungo sa paraiso at ang isang pangkat ay patungo sa naglalagablab na apoy. At kung naisin ng Allah, sila ay Kanyang magagawang pag-isahin sa relihiyon. Ngunit Kanyang tinatanggap sa Kanyang habag ang sino mang Kanyang nais, at ang mga mapaggawa ng kamalian ay walang matatagpuang wali, tagapangalaga, at walang makakatulong. O sila ba ay nagturin ng ibang mga tagapangalaga bukod sa Kanya? Subalit ang Allah, Siya ang tanging tagapangalaga, at Siya tanging nagbibigay ng buhay sa mga patay, at Siya ay may ganap na kakayahan sa lahat ng bagay. At sa anumang bagay na inyong ipinagkaiba o pagtatalo, ang kapasihan nito ay nararapat isangguni sa Allah. Sabihin, iyan ang Allah, ang aking Panginoon. Sa Kanya ako ay nagtitiwala, at sa Kanya ako ay nagbabalik loob sa pagsisisi. Siya ang tagapaglikha ng mga kalangitan at ng kalupaan. Kanyang nilikha para sa iyo ang inyong mga asawa mula sa inyong mga sarili, at mula sa mga hayop ay nilikha ang kanilang mga kaparis. Kayo ay Kanyang pinarami sa pamamagitan nito. Walang bagay ang makatutulad sa Kanya, at Siya ang lubos na nakakarinig, ang lubos na nakakikita. Sa Kanya ang pagmamay-ari ng mga susi ng mga kalangitan at ng kalupaan. Kanyang pinalawig o dinaragdagan ang panustos ng sino mang Kanyang nais, at Kanya ring hinihigpitan. Katotohanan, Siya ay maalam sa lahat ng bagay. Kanyang itinakda para sa iyo sa relihiyon ang anumang Kanyang inihabilin kay Noah, at ang anumang aming ipinahayag sa iyo, O Muhammad, at ang anumang aming inihabilin kina Abraham at Moises at Jesus, upang itatag ang relihiyon, at huwag kayong magkawatak-watak dito. Subalit, napakahirap para sa mga musyrik, nagtatambal, ang anumang ipinag-aanyaya mo sa kanila. Ang Allah ay pumili para sa Kanyang sarili ng sino mang Kanyang nais, at pinatnubayan sa Kanyang sarili
ang sino mang nagbalik loob sa Kanya, at sila ay hindi nagkawatak-watak, malibang pagkaraan na ang kaalaman ay dumating sa kanila, bunga ng paninibughong namamagitan sa kanila. At kung hindi lamang sa isang salita na ipinauna ng iyong Panginoon hanggang sa takdang panahon, marahil ito ay malaon ng napagpasyahan sa kanilang pagitan. At katotohanan, yaong mga pinamanahan ng kasulatan ng pagkaraan nila ay nasa matinding pag-agam-agam hingil dito. Kaya sa ganyan na relihiyon ng Allah, ikaw o Muhammad ay mag-anyaya at maging matatag sa anumang ipinag-utos sa iyo, at huwag kang sumunod sa kanilang mga masamang pagnanasa. Subalit iyong sabihin, ako ay naniniwala sa anumang ibinaba o ipinahayag ng Allah sa aklat, at ako ay napag-utusang maging makatarungan sa inyong pagitan. Ang Allah ang siyang aming Panginoon at inyong Panginoon. Sa amin ang aming mga gawa at sa inyo ang inyong mga gawa. At walang kailan pang pagtatalo sa ating pagitan. Ang Allah ay magtitipon sa atin ng sama-sama, at sa Kanya ang huling patutunguhan. At yaong mga nakikipagtalo hingil sa relihiyon ng Allah, pagkaraan ng anumang ginawang pagtugon ng mga tao sa Kanya, ang kanilang pakikipagtalo ay walang saysay sa kanilang Panginoon, at kanilang matatamo ang Kanyang puot, at sa kanila ay isang mahapding parusa. Ang Allah ang siyang nagbaba o nagpahayag ng aklat sa katotohanan at ng timbangan ng katarungan. At ano ang makakapagbatid sa iyo o tao na maaring ang takdang oras ay nalalapit na? Yaong mga hindi naniniwala nito ay nagmamadali para rito, samantalang ito ay lubhang kinakatakutan niyang mga naniniwala nito, sapagkat kanilang nababatid na ito ang katotohanan. Walang alinlangan yaong mga nakikipagtalo o tumututol hingil sa takdang oras ay nasa matinding kamalian. Ang Allah ay mabait sa kanyang mga alipin. Siya ay nagkaloob ng panustos sa sinumang kanyang nais, at siya ang malakas, ang ganap na makapangyarihan. Sino man ang umasam ng pag-ani ng gantimpala ng kabilang buhay, aming daragdagan para sa kanya ang kanyang pag-ani ng gantimpala. At sino mang umasam ng pag-ani ng kasiyahan ng mundong ito, aming ipinagkaloob sa kanya ang anumang naitakda para sa kanya, ngunit wala siyang nakalaang mabuti bahagi sa kabilang buhay. O sila ba ay may katambal na ibang mga Diyos na nagtakda o nagtatag para sa kanila ng relihiyon na hindi pinahintulutan o sinang-ayunan ng Allah? At kung hindi lamang sa matibay na salita ng Allah, marahil ito ay malaon ng napagpasyaan sa kanilang pagitan. At katotohanan, para sa mga mapaggawa ng kamalian, sa kanila ay isang mahapding parusa. Iyong makikita ang mga mapaggawa ng kamalian na kinakatakutan ang anumang kanilang pinagsumikapan, at katiyakan na ito ay darating sa kanila. Ngunit yaong mga naniwala at gumawa ng gawaing matuwid, sila ay nasa mga naggagandahang puok ng mga hardin sa paraiso. Ipinagkaloob sa kanila ng kanilang Panginoon ang anumang kanilang minithi, at iyan ang siyang napakalaking biyaya. Iyan ang magandang balita
na binigay ng Allah sa kanyang mga aliping naniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid. Sabihin mo, O Muhammad, ako ay walang hinihiling sa inyo para rito sa mensahe ng Islam ng anumang kabayaran maliban bilang pagmamalasakit sa kamag-anakan. At sino man ang nakagawa ng kabutihan, aming dinaragdagan para sa kanya ang kabutihan nito. Katotohanan, ang Allah ay mapagpatawad, handang kumilala o magpahalaga sa mga mabuting gawa. O sila na nagsabing siya ay naglubid ng kasinungalingan laban sa Allah, ngunit kung naisin ng Allah, kanyang magagawang sarhan ang iyong puso. At pinapawi ng Allah ang kabulaanan at pinapatutuo ang katotohanan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Katotohanan, kanyang nababatid ang anumang nasa mga dibdib ng tao. At siya ang tumatanggap ng pagsisisi mula sa kanyang mga alipin at nagpapatawad ng mga kasalanan at kanyang nababatid ang anumang inyong ginagawa. At kanyang tinutugon ang mga panalangin niyaong mga naniniwala at gumagawa ng mga gawaing matuwid at dinaragdagan para sa kanila ang kanyang biyaya. Ngunit para sa mga di naniniwala, para sa kanila ay isang matinding parusa. At kung pinalawig ng Allah ng labis ang panustos para sa kanyang mga alipin, marahil sila ay nakagawa ng pang-aapi sa kalupaan. Ngunit kanyang ibinaba ito sa sukat na kanyang nais. Katotohanan, siya ay ganap na nakakabatid at hingil sa kanyang mga alipin ay lubos na nakakikita. At siya ang nagbaba ng ulan pagkaraang sila ay nawalan ng pag-asa at ipinamahagi ang kanyang habag. At siya ang tagapangalaga, ang kapuri-puri. At kabilang sa kanyang mga ayat, palatandaan, ay ang pagkakalikha sa mga kalangitan at sa kalupaan. At sa anumang mga nilikhang gumagala na kanyang ikinalat sa lahat ng dako ng mga ito. At siya ang may ganap na kakayahan upang sila ay pagsama-samahin kapag kanyang naisin. At anumang dumating na sakuna sa inyo, ito ay bunga ng anumang kasamaan pinagsumikapan ng inyong mga kamay. At siya ay labis na nagpapatawad at hindi ninyo magagawang biguin o takasan ng Allah sa ibabaw ng lupa. At bukod sa Allah ay wala kayong matatagpuang tagapangalaga o ng isang makakatulong. At kabilang sa kanyang mga ayat, tanda ay ang mga sasakyang dagat katulad ng mga bundok. Kung kanyang naisin, kanyang magagawang pigilan ang mga hangin at sila ay mananatiling nakalutang sa ibabaw ng dagat. Katotohanan, narito ang mga ayat, tanda sa bawat matiisin at mapagpasalamat. O di kaya sila ay kanyang magagawang wasakin para sa anumang kanilang kasamaan pinagsusumikapan. Ngunit siya ay labis na mapagpatawad. At gayon nga, yaong mga nakikipagtalo hingil sa aming mga ayat, kapahayagan, ay makababatid na walang puok para sa kanila upang takasan ang parusa ng Allah. Kaya, anumang bagay na naipagkakaloob sa inyo, ito ay para sa maikling kasiyahan sa makamundong buhay. Subalit, anumang nasa Allah
ay higit na mabuti at mananatili para sa mga naniwala. At sa kanilang Panginoon, sila ay buong pusong nagtitiwala. At yaong mga umiwas sa mga malaking kasalanan at sa mga gawaing kahalayan, at kapag sila ay nagagalit, sila ay nagpapatawad. At yaong mga tumutugon sa kanilang Panginoon at nagsagawa ng pagdarasal, at ang kanilang mga gawain ay batay sa sanggunian sa kanilang pagitan, at gumugugol mula sa anumang panustos na aming ipinagkaloob sa kanila. At yaong kapag dumanas ng di makatwirang pag-usig, sila ay nagtatanggol sa kanilang mga sarili. At ang kabayaran para sa isang gawang kasamaan ay isang kasamaan na kakatulad nito. Ngunit sinuman ang nagpatawad at gumawa ng pakikipagsundo, ang kanyang gantimpala ay nasa kapasyahan ng Allah. Katotohanan, siya ay hindi nagmamahal sa mga mapaggawa ng kamalian. At sinuman ang makatarungan, naghiganti sa sarili, pagkaraan siya ay dumanas ng di makatarungan, katampalasanan, sila yaong walang nakaatang na anumang dahilan upang sila ay sumbatan o panagutin. Ang dahilan ng pagkakasala ay laban lamang sa mga mapaggawa ng di makatarungan sa mga tao at ng api, naniil, nagmalupit sa kalupaan ng walang katwiran. Sila yaong mga magtatamo ng mahapding parusa. At sinuman ang nagtimpi at nagpatawad, katotohanan, iyan ay bagay na nangangailangan ng katatagan. At sinuman ang hinayaan ng Allah na maligaw sa kanya ay walang makakapangalaga pagkaraan niya. At iyong makikita ang mga mapaggawa ng kamalian. Kapag kanilang makikita ang parusa, sila ay magsasabing, mayroon bang ibang paraan upang magbalik sa mundo? At sila ay iyong makikita na idinadarang dito sa apoy, nakaaba-aba sa kahihiyan, sumusulyap mula sa likuran ng palihim. At yaong mga naniniwala ay magsasabi sa kanila, katotohanan, ang tunay na mga nawalan ay yaong mga nawalan sa kanilang mga sarili at sa kanilang pamilya sa araw ng pagkabuhay na muli. Walang alinlangan, ang mga mapaggawa ng kamalian ay nasa kaparusahang walang katapusan. At sa kanila ay walang matatagpo ang ibang muawliya, tagapangalaga, upang sila ay tulungan maliban sa Allah. At sinuman ang hinayaan ng Allah na maligaw sa kanya ay walang daan patungo sa kaligtasan. Kaya kayo ay tumugon sa inyong Panginoon bago dumating ang araw mula sa Allah na hindi maiiwasan. Wala kayong mapagkakanlungan sa araw na iyon at wala kayong maipagkakaila. Ngunit kung sila ay magsilayo sa iyo, O Muhammad, ikaw ay hindi namin ipinadala sa kanila bilang tagapagbantay, sapagkat ang tanging makaaatang sa iyo bilang tungkulin ay ipalaganap ng malinaw ang mensahe. At katotohanan, kapag aming pinalasap sa tao ang habag mula sa amin, siya ay nagagalak sanhi nito. Ngunit kapag dumapo sa kanila ang kasamaan sanhi ng anumang ginawa ng kanilang mga kamay, katotohanan, ang tao ay walang utang na loob. Sa Allah
ang pagmamay-ari ng mga kalangitan at ng kalupaan. Siya ay lumikha ng anumang kanyang nais. Kanyang iginawad ang mga anak na babae sa sinumang kanyang nais at kanyang iginawad ang mga anak na lalaki sa sinumang kanyang nais. O kaya ay kanyang kapwa iginawad ang mga lalaki at ang mga babae at kanyang ginagawang maging baog ang sinumang kanyang nais. Siya ay maalam, may kakayahan sa lahat ng bagay at hindi marapat sa sinumang tao na ang Allah ay mangusap sa kanya maliban sa pamamagitan ng kapahayagan o mula sa likod ng isang kubli o siya ay nagpapadala ng sugo o anghel upang magpahayag sa kanyang kapahintulutan sa anumang kanyang naisin. Katotohanan, siya ay kataas-taasan, tigib ng karunungan. At ganyan nga namin ipinahayag sa iyo, O Muhammad, ang roh, inspirasyon, ang aming kautusan, ang Quran. Hindi mo ba batid noon kung ano ang aklat o kung ano ang pananampalataya? Ngunit aming ginawa ito, ang Quran, bilang isang liwanag, nagpapatnubay sa sino man aming nais sa aming mga alipin. At katotohanan, ikaw, O Muhammad, ang umaakay sa matuwid na landas. Ito ang landas ng Allah na siyang nagmamay-ari ng anumang nasa mga kalangitan at ng anumang nasa kalupaan. Walang alinlangan sa Allah lamang bumabalik ang kapasyahan ng lahat ng mga pangyayari.